Hello mga kaengkwentro, ito po si Boss Moki at welcome sa ating channel. Ito po ang Engkwentro Creepy TV kung saan magre-react tayo sa iba't ibang video ng kababalaghan at syempre sa ating mga iniidolong Pinoy Go. So ang titirahin natin ngayon ay kay Sir Crips. So subscribe nyo na lang, Sir Crips. So let's go. Ito ay may title na Multo ng isang lola naging demonyo. Babaeng multo sa isang mansyon na kuhanan. So, tingnan natin to. Ang Facebook user na si Mark Anthony Mirabeles Lelig ay nagbahagi ng isang video sa Facebook na kung saan ay may nakuha ng di umanong kakaiba ang kanyang kamera habang siya ay nag-iensayo sa pagtugtog ng violin. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. Sa kalagitnaan ng pagtugtog ni Mark Anthony, ay bigla na lang namatay ang kanyang speaker at nang panoorin na niya ang bidyong ito, ay nakita niya mula sa bahaging ito ang pagdaan ng isang puting imahe noong mga sandaling bago mamatay ang kanyang speaker. Nasaan? Uy, oo nga. Labutan. Meron nga siya, may dumaan nga. Hindi siya masyado malino pero pag inislow mo siya, makikita mo siya. Ayon kay Mark Anthony, mukhang naingayan di umano ito sa kanyang tugtog kung kaya't pinatay nito ang kanyang speaker. Pero posible nga kaya na isang multo ang nakuhanan ng kanyang camera? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Teka lang, yung rice cooker ba walang laman? Baka naman umusok lang yung rice cooker. Ano man yung rice cooker yun, ha? Tingnan natin. Baka kinilabutan ako pero kung i-analyze mo, kung may laman yung rice cooker na yun, malamang umusok yun. Baka naluto na yung kanin. Ewan ko. Ang Ghost Hunters na sina Casey at Colton ng YouTube channel na Mindset TV ay binisita ang isang lumang bahay sa US na pinaniniwala ang haunted at sumasailalim ngayon sa renovation. Ayon sa kwento ng may-ari ng bahay na ito, mga trabahante at mga naging bisita ay nakakarinig di umano sila ng mga kakaibang tunog, mga yabag at boses ng isang babae na umiiyak. At kung minsan pa nga ay nakakakita pa sila ng mga anino. Kaya naman sa palagay nila ay may kung anong kababalaghan na bumabalot sa bahay nito. Kaya naman sinubukan mag-imbestiga ni na Casey at Colton para alamin kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. Saxophone. Stairs arrived. Huh? Lisa? Stairs arrived. Lisa. The obelisk blurted out, stairs and arrived, which was kind of strange. But we decided to go and investigate,
and see maybe there was something upstairs that the Ovilus was telling us to go and look at. All right, well, let's see. Smell that? Like mold or like, I don't know. We're not here to harm you in any way. We're not here to make things. Something over here. We're not here to make things. What was that? Well, all these doors are closed, except for that one. Came from definitely down in somewhere. I don't know exactly where. Oh, Not even. Whoa. All of a sudden, I heard this glass just like, it sounded like something slid off a table. It sounded like it came from here, right? It came from definitely down in somewhere. I don't know exactly where. Not even. Not even. galit sa inyo. I got the door just moved. Which one? This one right here. No, the thing just fell. Mike. This thing didn't turn on or anything. It's not like this started moving, but there's two right here. What? Hmm. No way. Did you get that whole thing on camera? Dude, all I can see through night vision was it was dark and then it was white. I got the end of that just now. Hello? What the is going on? Hello? Linger. Fell. It's going crazy again. Hello? Right. Is this light too bright for you? And what was making What that? through a teacup? Shh. And what was making What that? through a teacup? Shh. I could have sworn that I heard this laugh. Oo nga, meron. And what was making What that? through a teacup? Shh. And I asked Colton if he heard it. He said he didn't hear it. No. Hey, let's grab static cameras real quick. We should definitely do Let's that. put one in that room, one in this room, because there's movement already. Wow. Doc, I did just hear. I heard a female laugh. Colton looked at me and he goes, I heard laughing. 100%. Oo nga. Wow. What? Doc, I did just hear. Sa pagpanik ng dalawa sa itaas ng bahay, dito na sila nagumpisang makarinig ng mga tunog at makuhana ng kusang paggalaw ng mga bagay sa loob. At makalipas pa ang ilang minuto, ay nagumpisa na rin silang makarinig ng boses ng isang babae na tumatawa. Matapos ito ay nagset up ang dalawa ng kamera sa iba't ibang mga kwarto at sinubukan makapag-ugnayan sa mga kaluluwa na posibleng naroon sa pamamagitan ng device na tinatawag na yes-no prism. Weird, right? You heard the noise as soon as they recorded, right? It was like like some slid on the fire. It sounded like wood creaking. You want music? Paula. What did I just say? 60. You said Paula 60. Paula 60. Is your name Paula? Wife. Paula, 60, wife, murder. Before it's... Shh. Music.
the hell did that come from? Okay, I hear a train now. But that was not a train a second ago. There was like music. Paula, 60, wife murdered before shh. Music. Oh. Shh, shh. The music. You hear the music? Oh. Shh, shh. What the f is going on right now? What is that? I don't want to move. What was that in here? It sounded like a cup, like a plastic cup. I want to know what that music was too. There's a cup. Yeah, there's one right there on the floor. Was this up here? I didn't even see that. I was talking with Luke and I just pointed at it. That definitely sounded like a plastic. That was taking it to play music. Oh. Shh, shh. Shit, may mga nagkakalabugan. Kung totoo man itong video na to, at hindi nila pineki yan, poltergeist yan. Kung totoo yan, ha? Tingin ko naman, may credibility naman itong mga ghost hunter na to, eh. Sikat yata sila sa Amerika, eh. Kung totoo yan, poltergeist. Nakarinig ang dalawa ng isang lumang tugtog at mga kakaibang tunog. At nakuha naman ng sinetap nilang kamera ang pinagmumula ng mga tunog na yon. Una ay makikita na may nasasagap na enerhiya ang EMF meter at nakuhanan din ng kamera ang paglutang ng bagay na ito. Yun, no? Yun yung legit. Kasi bago lumutang yung bagay, kinumpirma muna siya nung EMF meter. So naunang umilaw yung EMF meter bago lumutang. Ibig sabihin nandun, poltergeist nga ito. Kakatakot. Pati na rin ang pagbagsak ng plastic Hindi cup pa, na ito. Matapos ito ay nagpasya naman ng dalawa na bumaba para subukang hanapin ang pinagmula ng lumang tugtog na naririnig nila kanina. Puta, may music pa. Ayun. Yeah, but it's not on. Huh? I'm just saying it's not spinning. All right. Let's do it. That was me. All right, let's spin it, man. If that was you upstairs, can you please use the planchette? Whoa, dude. What the is happening right now? Hey. Dude, go to the right. Yeah. When we slow it down and look at it, it is a little bit hard to see because of the style planchette that we have. If that was you upstairs, can you please use the planchette? Whoa, dude. What the is happening right now? From what we could tell, it appeared that it spelled not welcome. Nakita ng dalawa ang isang lumang record player na posibleng pinagmula ng tugtog na narinig nila.
Matapos Doon sa ginawa nila na ano tawag doon? Parang Ouija board. Medyo 50-50 ako doon. Kasi nakita naman natin yung kamay. Kung yan is tututok mo lang ng ganun. Walang puwersa ya. Yung isa kasi nakabaluktot pang ganun. Nakaganon pa. Ibig sabihin, may diin yun. May diin yun. Ayoko, pananaw. Sa akin lang yun. Sa akin lang. Kasi, kung susundot lang yun, makikita mo naman kasi magaan yun. Nakaganon lang yun. Eh siya, nakaganon. Parang may puwersa pa eh. Tingnan natin. ito ay sinubukan naman ng dalawa na magsagawa ng Ouija board session at dito nga ay bigla na lang gumalaw ng mabilis at may puwersa ang planchet at nakarinig sila ng isang malakas na tunog. Dahil dito ay tinapos na agad nila ang Ouija board session pero nung mga oras na ito ay hindi sila sigurado kung ano ba ang mensahe na natanggap nila. Kaya naman na-review nila ang mga kuha ng kanilang camera na nakatutok sa Ouija board ng mga oras na gumagalaw ang planchet. At dito nga ay napag-alaman nila na ang mensahe na mula sa board ay not welcome. Hey. That sounds like a door. Don't move the camera. That sounds like a door. Alis na daw kayo dyan. What's that? Click, click. My flashlight worked fine before we used the Ouija board session. Now all of a sudden it was dead. No. It was just working, bro. I didn't want to go to the truck and grab another flashlight or grab new batteries because everything was happening so quick. I just grabbed a candle because I wanted to see what door opened and I needed some kind of light source. Why didn't we see this before? Because it wasn't open before. I didn't even know there was a cellar here. Unbelievable. Hold on. Shh. I thought I heard a whisper or something. What? What? Something just blew the candle out. I can't see anything. Dude, let's get up out of here. Yeah, I can't see. I can't do the. Wait, I'm right behind you. I can't do. And what the was that? Inang yan. Sa puntong ito ay bigla na lang na-drain ang battery Bumukas. Eh, sumara pala. ng flashlight ni Casey pero naglakas loob pa rin sila na ituloy ang kanilang investigasyon at napag-alaman ng dalawa na ang tunog na narinig nila kanina sa kalagitnaan ng kanilang Ouija board session ay mula pala sa pintuan ng basement na bumukas at gamit lamang ang isang kandila na hawak ni Casey at night vision na hawak naman ni Colton ay naglakas loob pa rin ang dalawa na bumaba sa basement. Dito ay bigla na lang may umihip at pumatay sa sinde ng kandila ni Casey, dahilan para mabalot ng dilim ang buong paligid. At habang papanik na ang dalawa gamit ang night vision camera na hawak ni Colton, ay nakita ni Colton ng isang babae na may puting kasuotan na Uy! Sino yan? Yan yung mayari? lumapit sa pintuan at sinaraduhan silang dalawa. Holy shit. Baka yung mayari. Kinuha niya yung doorknob eh. Kinuha niya yung doorknob. Hinatak. Ibig sabihin, solid siya. Nahahawakan niya yung mga bagay. So, para sa akin, for me, hindi siya multo.
Kasi hinawakan niya yun. Nahawakan niya yung... Tsaka nakita siya ng solid eh. Tingnan natin. Nagawa naman ng dalawa na makaalis sa loob ng bahay at wala namang nangyaring hindi maganda. Pero ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuha na ng dalawa ay mga patunay na totoong haunted ang bahay na ito. Isa nga kayang multo ang nagpakita mula sa night vision camera na hawak ni Colton. Kayo, ano sa palagay nyo? Ako, personal opinion ko. Huwag sana sila magagalit ha, pero personal opinion ko to ha, scripted ito. Solid oh. Solid yung parang nakadamit siya ng babae, nakadamit siya ng mahaba. Tapos hinatak niya pasara yung pinto. Hinahawakan niya yung doorknob. Ngayon, maniniwala sana ako dyan kung sumara yan nung wala yun. Kung hindi siya nakikita. Tapos, yung mga paggalaw-galaw ng pinto, medyo duda na ako dun eh. Yung EMF meter, maaaring totoo yun. May umanong EMF meter. Pero ito, sigurado ako, for me ha, sure ako, fake ito. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At mula naman di umano ito sa isang babae na ibinahagi niya ilang buwan makalipas ang pagpanaw ng kanyang ina. Ayon sa kanyang kwento, matapos ang pagpanaw ng kanyang ama 3 taon na ang nakalilipas, ay madalas di umanong sinasabi ng kanyang ina na nariyan pa ang kanyang ama. Pero hindi niya ito pinaniwalaan noon dahil inisip niya na baka dahil lang ito sa sakit ng pagkawala ng kanyang ama ay nawala na sa katinuan ng kanyang ina. Makalipas ang mga panahon ay sumakabilang buhay na rin ang kanyang ina at habang tinitignan niya ang mga lumang litrato at video nito ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. Sa lumang bidyong ito ng kanyang yumaong ina, makikita sa likuran nito ang isang transparent na imahe ng isang lalaki na ayon sa babaeng uploader nito ay ang kanyang ama na 3 taon na di umanong wala noong kinuha ng bidyong ito. Suot ang damit na kanyang suot noong araw na siya ay pumanaw. Ulo. Ito ba yun? Kung totoo nga yun, katakot yun. Pero sa panahon kasi ngayon, kaya na ipatong yan eh. I-opacity mo lang yan eh. I-overlay mo siya. I-opacity mo yan. Magmumukha ng ano yan eh. Ghost yan eh. Sa akin lang yun ha. Depende na lang kasi sa manonood yan eh. Tuloy natin. Ayon pa sa babaeng may-ari ng bidyong ito, ay matapos niyang mapanood ang bidyong ito ay naniniwala na siya na totoo ang sinasabi at kinukwento ng kanyang yumaong ina. At nanindigan siya na ang bidyong ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang. Isang gabi may magkasintahan na napadaan sa isang sementeryo kung saan nakahimlay ang mga lapi ng isang kilalang tao na pinaslang at hindi pa rin nakakakuha ng hustisya. At naisipan nilang kuna ng mausoleo nito para ipaalam sa kanilang mga kaanak kung nasaan na sila ng mga oras na ito.
Pero hindi nila inaasahan na meron pa pala silang ibang makukuhanan. Hmm. Hindi inaasahan ng magkasintahan na makukuhanan nila mula sa loob ng musileo ang mistulang isang lalaki na may puting kasuotan na tila ba napatingin din sa kanila. Ah. Tao yan. Nagtago yun, no? Baka dumadalaw lang. Kasi tinututukan nyo ng camera Baka, alam nyo na, may makakita sa kanya na nandiyan sa sementeryo. Pero, obviously tao yan. Hindi yan multo. Ayon pa di umano sa mismong uploader ng video, ay sa tingin nila ay ito ang kaluluwa ng lalaki na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakamit ang kanyang hustisya. At dagdag pa nila ang mismong araw na nakuhanan ng bidyong ito ay ang eksaktong anibersaryo ng pagkamatay ng lalaki. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Paano naman nila nalaman yung anibersaryo ng lalaki? Kilala nila. Kung kilala nila yan, di alam nila pangalan yan. Tao yan. Sigurado ako tao yan. Anyway, nasa nanonood lang naman yan Basta sa akin, tao yan. Uni. Ang Japanese ghost hunters na sina Tomo Watiro ng YouTube channel na Umaga Toka Film ay tinawagan ng isang matandang lalaki sa Japan para paimbestigahan ang bahay ng kanyang yumaong mga magulang na sa ngayon ay wala nang nakatira. Ayon sa matandang lalaki ay sinubukan niyang linisin ang bahay para pag-isipan kung ano ang susunod na gagawin dito. Pero sa tuwing pumapasok di umano siya sa loob ng bahay ay mabigat ang kanyang pakiramdam at madalas siyang nakakarinig ng mga poses at yabag. At sa tingin niya ang bahay na ito ay haunted. Ayon pa sa kanya magmula nang pumanaw ang kanyang ina at maiwang mag-isa ang kanyang ama ay nagumpisa di umano itong magkwento na may kakaibang naroon sa kanilang bahay at nagumpisa na rin di umano itong mangolekta ng ulo ng mga manikin na nung una ay inisip niya di umano na baka dahil sa katandaan at demensya nito. Pero ayon sa kanyang ama, ang mga ulo ng mga manikin na ito ay ginagamit niya bilang proteksyon laban sa nilalang na naroon sa kanilang bahay. Hindi niya ito pinaniwalaan noon hanggang sa pumanaw na rin ang kanyang ama at maging siya ay makaranas na rin ng mga kakatwang pangyayari sa loob ng bahay. Kaya naman para malinawan ay sinubukan niyang paimbestigahan ito kina Tomo Watiro. なんかさ、臭いよね。 Umutot ka. Kaya naamoy yan, mabaho. Mag-amin na kayo, may umutot sa inyo. 匂いはずっと感じる。その、さっきカビ臭さって言ったけどさ、うん。ちょっと腐敗臭するよね。 Oo, mabaho yun. Malamang, baka ilang araw nang di nadudumi. あんまり触れたくなかったんだけど、するようにしてるよね。してる。こういったパターンでですね、腐敗臭っていうのは僕らの中で、 Hindi na utot yan, tae na yan. おお May magbukas ng pinto. なんか今、動いてる。なんか上からガサガサっと音がしたね。うん。さっきのね、匂いの元が、まあ、ここであるっていうことをちょっと祈りつつ開けてみます。いや。まあ、空っぽだな。うん。おーまあ、汚いけど、うん。まあ、こっからではないな。うん。そうだね。奥田の家とか、はいはいはい。
そういったのもそうじゃないですか。海外とかだとね、そうそうそうそう人形集め出して。そうそうそう。ある。お、聞こえたよね、今。若干さ、さっきヒロ君がお風呂場のドア開ける前からしてた。本当にあ、このわけだ。dumi. じゃあちょっと上行ってみようか。ええ。 Oh, おお。 ulo ng manig. 今回のさ、依頼者の人がさ、うん。いたずらが好きなわけでもないのでとか言ってさ、あまあ確かにこんなんか。ああ確かに May こんなん。 boses. いたずらだわな。これはやらんわな。ちょっと行くの嫌なんだけど。嫌だよ。そのおばあさんが亡くなっちゃってから、集め出したっていうか。依頼者の方曰く、父親が生きてる時は、もう好きなようにやらせてたけど、まあ亡くなってから、さすがにもう触るのも嫌だ。うん。あまあ普通のマネキンだからね。おちょっと待って待って待って待って待って。 Oh, 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 oh. おちょっと待って待って待って待って待って。 Ng inang yan. Pag akyat mo ng hagdan, may makikita kang pugot na ulo. Kung mahina-hina loob mo doon, baka mamatay ka na sa mismo. Walang yan na yan. Naglagay ng pugot na ulo do sa tuktok ng hagdan. Eh, ang lakas ng trip eh. Oh, の話し声ね、聞こえたよ。 Habang ang dalawa ay nasa loob ng bahay, ay nagumpisa silang makaamoy na parang may napupulok. Sinubukan nilang hanapin ang pinagmumula ng amoy na ito, pero bigo sila na makita ito. At habang papanik naman ang dalawa sa ikalawang palapag ng bahay, ay bigla na lang napaatras si Hiro matapos niya di manong makarinig ng mga boses. Pero naglakas loob pa rin silang pumanik para i-check ang mga kwarto. じゃあ開かないな。うわ。うわ。きつい。布団敷いてあるわ。うわうわうわうわ。ちょっとやばいね、これ。ちょっと言葉にならないね。腐敗臭。腐敗臭、完全に痛いからだ。この布団からだ。うわこれはおばあさんが使ってた。 ano yan? Namatay lang yung tatay nila, hindi man lang nila nilinis yung bahay. Hindi man lang itinabi yung mga gamit ng tatay nila. Grabe naman. Pinabayaan na lang talaga. 布団。そのままにして亡くなってからもね、そのままなんだよ。仮説だけどさ、うんこの隣で寝てたってことだよね。だね。おばあさんが寝ていた布団の隣でずっと寝てたってことだよね。うん。Oh, こっちだ yun.
Oh! やばいやばい。見てみ。一瞬本物だと思ったわ。Mga ulo pala ng maniking. Hayop na yun. 確かに。うわうわうわ。Ang lakas naman ang weird naman ng trip mo, Day. Ba't naman puro pagot na ulo ng maniking yung pinagtripan mo? Ano ba nakain ito? Bagay, trip niya yun eh. Ang weird nga lang. Ne. めっちゃ匂い。いや、わかる。 Oh, andyan siya. めっちゃ癖。ちょっと待って。Tanga, baka umutot yung katabi mo. Nalaglag. Nangyari? まあ、とりあえず行こう。 Nang buksan ng dalawa ang isang kwarto ay nakita nila ang kotse na ito kung saan di umano pumanaw ang ama ng kanilang kliyente at napagtanto nila na dito pala nagmumula ang mapahong amoy. Napagalaman din nila na konektado pala ang kwartong ito sa isa pang kwarto na sa tingin nila ay ang kwarto naman ng ina ng kanilang kliyente at habang sila ay pabalik na sa ibaba ay nakarinig sila ng tunog na nagmumula sa kwartong ito at sa kanilang muling pagpasok sa loob ng kwarto ay natagpuan nila ang napakaraming ulo ng mga manikin. At maya-maya pa ay bigla na lang tumindi ang amoy sa loob ng kwarto na dahilan para magpasya ang dalawa na lumabas muna ng bahay. Matapos ito ay nagdesisyon naman si Hiro na mag-isang pumasok at mag-imbestiga sa loob ng bahay. Tapang. マジでここ、めちゃくちゃ息苦しい。ちょっと一回、トモさんに電話しよう。もしもーし。もしもーし。もしもし。どうこれ、電波悪くないんだけど。聞こえますか？何？ Umiyak. 何？ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。もしもし、あれ？もしもし。さっきのは、なんすか、さっきのは。さっきうん。さっきのって、どういうこと？そっちにはなんか聞こえてた？そっちうん。どういう、この直前の電話、おかしかったでしょ？電話したの？したいやいやいや、電話して、あちょっと待って、ちょっと待って。今僕2階にいるんだけど、ちょっと、マジで。 Habang nasa itaas ay naramdaman ni Hiro na nag-iba ang enerhiya sa loob ng kwarto at sinubukan niyang tawagan si Tomo. Pero noong una ay tila ba nagloloko ang signal at narinig ni Hiro ang boses ng isang babaeng umiiyak. Matapos ito, inilatag ni Hiro ang mga ulo ng manikin at nag-iwan ng kamera at muli itong lumabas at hindi na muling bumalik. Sa halip ay inutusan na lang niya si Tomo na ibalik ang mga ulo ng manikin at kunin ang kanilang mga gamit. At matapos nga ang kanilang investigasyon at habang nire-review na nila ang mga kuha ng kanilang kamera, ay meron silang napansing imahe ng mga oras na paalis na si Hiro sa loob ng bahay. Asan? "上半身だけ起こしてこっち見てるように見えて、
Mula sa kuwang ito ng kamera ni Hiro, noong mga oras na siya ay palabas na ng kwarto, ay makikita ang tila isang imae na mistulang isang babae na may itim na buhok na tila ba pinagmamasdan si Hiro habang siya ay papalis. May mga paniniwala sa Japan na kapag ang isang tao ay pumanong ng may kasamaan o may galit sa kanyang puso, ay magiging isa itong oni o demonyo. At ayon sa kliyente ni Natomo Tiro, ay sinasabi rin di umano ng kanyang ama noon na ang kanyang ina ay naging isang oni. Pero ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Natomo Tiro ay mga patunay na totoong haunted ang bahay na ito. Isa nga kayang multo o oni ang nakuhanan nila sa bidyong ito. Kayo na ang bahalang umusga. Mahirap anuhin. Medyo malabo yung kuha. Sa bagay, wala namang nakaka-capture na gusto na malinaw ang kuha. Tingin ko naman legit naman yun. Mahirap lang ipaliwanag. Kasi nasa isip ko dyan, maraming maniking na ulo eh. Malamang may nabuo lang talagang imahe dyan. Ewan ko. Yun lang yung tingin ko. At dito na nagtatapos ang ating Tapos video. na pala. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe, So, yun. Okay naman. Maganda yung mga video ni Sir Crips. Medyo natakot din ako doon. May mga video na hindi ako believe. Sa akin kasi yun, hindi ako believe. Depende naman kasi sa nanonood yan eh. Kung masaya ka doon sa nakikita mo, kung sa tingin mo yung totoo, nasa sa'yo yun. Kanya-kanya naman kasi tayo eh. So, ayun. Pakisubscribe nyo na lang. Pakisubscribe nyo na lang. Sir Crips sa YouTube channel. Maraming salamat sa video mo, Sir Crips. Sana wag mo ako i-strike. At sa susunod ulit. Maraming salamat mga kaengkwentro. Paki-like na din ang ating YouTube channel. Paki-hit na din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat mga kaengkwentro. Babu!